nakukuha nyo, tuwan-tuwa na kayo eh. Ang important na gusto ko malaman natin lahat dito, no? Sino ang nasa likod ni Katuning na nagbigay sa kanya ng impormasyon na to? Yan ang kailangan natin malaman. Okay? Kasi ako wala nga akong kopya nito. I'd love to get a copy. And why is this not out in the public anyway? This should be out in the public, di ba? Tapos wala. May isang copies, biglang wow, meron si Katuning. So sino naglabas ito? At kanino ba pumapanig si Katuning ngayon? So, tingin ko, if I were to speculate kung ano ang rason kung bakit to nilabas si Katuning ngayon, ay tingin ko gusto nila ipakita dalawang bagay. Unang-una, pinapakita nila na lahat ng senador ay may budget insertion. Pangalawa, pinapalabas sila dito na ang budget insertion ay hindi masama. Eh kung si Risa Hontiveros nga may budget insertion, di anong sasabihin mo ngayon? Masama si Sen Risa. Eh naalala nga natin, di ba, na sinabi nga ni Jinggoy Estrada na kung siya sinabihan ng korap, maniniwala daw ang mga tao agad. Pero kung si Sen Risa sinabihan mo ng korap, walang maniniwala, di ba? Kaya mahirap paniwalaan to eh, sa totoo lang. Pero at the same time, we have to set our biases aside, whatever they may be, and look at the evidence and where it points to. And then ask ourselves the question, kung meron bang pagkakamaling nangyari dito? Meron bang katiwalian na nangyayari dito? Meron bang corruption na nangyari dito? Kung natupad naman itong mga multipurpose halls na to, yung mga kalsada na sinabi dito, kung natupad naman itong mga pagpapagawa ng mga iba't ibang mga buildings at infrastructure at talagang kinakailangan at walang insertion, di walang problema. Di ba? Pero, mas importante ang tanong, si Sen Risa ba talagang nag-insert na to? O nilagay lang ba ang pangalan niya? Yun pa ang isang posibilidad. Yun ang sinasabi ko na huwag tayong madaling maniwala sa mga ganitong bagay kasi hindi natin alam kung nilagay lang ba pangalan niya, totoo ba yan o hindi. Di ba?